Hi everyone! Good day, welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys ay may nag-request sa atin ng care tips ng ating Madiba. So ngayon guys ay nilagay ko lang muna dito sa ating table yung ating mga Madiba na pwedeng magkasya kasi mainit pa guys dun sa nalalagyan nila. So ayokong magbilad kasi ang sakit sa balat. So nilagay ko na lang muna sila dito yung magkasya lang. So marami kasi tayong Madiba kaya ito lang yung nalagay ko dyan. So, ang nag-request sa atin guys ay si Ma'am at Gianna Jimenez 1080. So, ang sabi niya ay Madiba care tips po ma'am kasi yung Madiba ko naglalagas dahon. So, ayan. Ito pong ating Madiba ay mabilis lang naman po alagaan yung ating Madiba lalo na po dito sa lowland. Huwag lang po natin silang masa-sunburn kasi guys alam nyo itong ating Madiba ay prone lagi siya sa sunburn kapag hindi sila sanay sa strong sunlight ay nasa sunburn po talaga sila lalo na kung bago natin silang i-unbox tapos bigla natin silang mapainitan yan talagang ano po talaga nasisira yung leaves nila kagaya nito guys before yung bago pa lang to sa akin ayan siya ayan na sunburn siya so mayroon pa nitong iba na sunburn yan nandun lang sa naiwan. So, hindi pa tayo guys nag-start pero madumi na yung kamay ko. Kasi kapag ginawakan nyo to, dumidikit yung mga blue stain ng ating dating. So, yung sa magtatanong po pala ulit sa ating mga dyan na blue stain, ayan po ay ano po yan, Ditain Blue. In-spray ko po yan sa kanila para hindi po sila magkaroon ng fungus or may panlaban po sila sa fungus. So, gamot po yan. So, ayan, let's start. Ang mai-share ko lang po sa inyo dito sa ating Madiba ay ito pong ating Madiba ay mabait at hindi rin po sila mahilig sa water. So, ano lang din po sila, kagaya ng lagi kong sinasabi, ang mga succulent po natin ay soak in dry. So, gusto lang po nila yung kapag dry na po yung soil nila, saka po natin sila i-didilig or didiligin. So, pwede natin silang isoak yung from sa pagwa-water po sa kanila, pwedeng buhusan po natin sila sa ibabaw. Yan dyan sa iwasan lang po natin palagi na mabubuhusan yung kanilang rosette kasi po kapag nabuhusan po natin yung kanilang rosette, hindi po natin sila mapuputputan or matatanggal yung water na ma-stuck dyan guys sa rosette niya ay kapag nabilad po yan kinaumagahan ay nagkakaroon po yan ng sunburn. Yan. Kasi guys, kapag nabilad na po yan at hindi natin natanggal yung water dyan sa rosette niya ay syempre po mainit po yun, iinit po yun and then nagiging na yan, sunburn na. So ayan, kasi ito guys itong ating Madiba na to guys ay mabilis siyang mastaka ng water dyan sa rosette at hindi siya matanggal-tanggal. So, kailangan talaga kusa natin siyang tatanggalin. Yan. So, ito po, kapag po ito ay natanim nyo, huwag nyo po munang ilagay sa naiinitan. Pwede pong morning sun muna. Okay lang na morning sun muna guys yung marireceive nilang sunlight. And then, kapag kapag tanghali na, tanggalin na po natin sila. Or maglagay tayo ng net sa kanila. So, pwede nating ilipat at ilagay sa shaded area. Ayan. So, ayan yung look ng ating mga Madiba. So, ayan guys. So, diba dati, malaki na to guys, nabili ko, pero hindi pa ganito talaga kalalaki. So, medyo, lang sila guys. So, dehydrated lang sila kasi, na sila, tuyo na sila. Hindi pa ako, hindi ko pa sila dinilig ng madami. So, konti lang kasi ako guys magdilig, kaya ganyan. At gusto ko rin kasi guys na na-stress sila. Kasi guys, kapag na-stress sila ay nagpipink yung kanilang leaves. So, tingnan nyo. Tapos, naglalabasan yung kanilang mga curly dyan sa edge na yan. Ayan. So, sa propagation naman po, yan, pwede tayong kumuha sa kanila ng leaves sa ilalim. So, wag po sa taas kasi sayang naman yung sa taas kasi dapat po yung kukunin natin na leaves ay yung matanda na and then yung healthy. So, wag tayong kukuha na ganyan. Kunyari ganito, medyo na siya, patuyo, malapit nitong tumuyo. So, wag ganyan guys. Dapat yung healthy, parang ganyan, healthy siya.
yan yung kukunin natin na leaves para maipropagate. And syempre, dapat yung kakuha natin po yan ay yung clean, yung hindi siya masusugatan, talagang matatanggal natin siya ng buo. Tapos, yun na, ilagay lang natin yun sa dry soil and sa shaded area and antayin natin na magka-root siya. So, ayan, magkakaroon siya ng baby. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung propagation ko ng ating madiba. Yan. So, ayan po yung na-propagate natin, no? Sa carunculated to, guys. Yan yung na-propagate natin na leaves sa ating carunculated madiba. Ayan. O, diba guys? Ayan pa, oh. May bukol pa yung mother niya. Ayan. So, hindi pa natin makikita yung pagiging carunculated niya kasi baby pa. So, dito mayroon pa dyan, guys. So, mga nilagay-lagay ko lang. Yan, no. Tingnan nyo. Ayan. Tumutubo na din siya. O, diba curly siya. Tapos, dito banda, alam ko meron pa yan eh. Yan, dito banda. Nandito kasi guys yung mga propagation natin. Dito, shaded lang sila. Maliwanag lang. Meron pa palang leaves doon na naipit na. Ayan. Sana yun? Ayan guys. Ayan. Propagation din natin sa madiba. O, diba guys? And then kapag naman guys, sobrang tangkad na nitong ating madiba, pwede natin silang i-top cut. Yan, pwede natin siyang i-top cut, kagaya nitong ginawa ko dito. Kasi guys, napansin ko, ito yung top cut ko sa kanya guys. So, wala pa tong roots. Ang ginawa ko ay pinatong ko lang dyan sa soil and ayan siya. O, wala pa siyang roots. Kasi guys, nang ganyan yan, no? Yan, ito yung pinakamatangkad kong madiba kasi yan yung madiba na pinakauna ko. Yan. Yan yung madiba na unang-unang nabili ko. And ayan siya guys. O diba? Naging 2 plants na siya. So ito, nag-decide ako na i-top cut siya guys. Kasi ito, talaga, ang leaves niya ay healthy. Tapos, ito dito banda ay medyo kuluntoy. Yan, kuluntoy siya kasi hindi ko alam kung bakit. So, ang ginawa ko, iniisip ko na baka may problema siya. Ang ginawa ko ay inaprot ko siya. Tinanggal ko lahat ng lahat ng roots niya. Ang dami niyang roots guys, malalaki na yung roots niya. So, tinanggal ko. And wala naman siyang problema. So, siguro kulang lang talaga sa dilig. So, naano ko lang kasi guys kay madiba, kapag na-over natin sila sa water, ay nangingitim agad yung rosette, ay yung nila, yung leaves nila sa ilalim. Yun yung problema sa kanya guys. Kaya kapag ako nag-water sa kanila, ay tama lang talaga yung binibigay ko na water. Yung minsan ini-spray ko nga lang yan dyan guys, or nagbubuhos ako hanggang sa tumulo sila. Yan, binubuhusan ko. Pero, hindi ko talaga sila sinusok pa sa water hanggat hindi pa sila talaga yung stable. Kasi masasabi nating stable na yung ating madiba guys kapag hindi na talaga siya guys nagagalaw. Yan. Ito guys nagagalaw pa oh. Kasi nabubunot pa siya. So dapat kung gaganyanin natin siya yung hindi siya mabubunot. Yan, kagaya nito guys. So, pwede na to isoak sa, sa water. So, pwede na tayo dito mag-bottom watering. So, maganda lang guys sa bottom watering ay hindi maano yung, yung rosette niya. Hindi malalagyan yung rosette niya. So, iwas tayo sa crown rot. So, kasi guys, kapag nastakan niya ng water at napabayaan natin, pwedeng mag-go siya ng crown rot. And, pansin ko guys kay madiba, based on my experience, kapag nalalagyan ko siya dyan ng water, ay nag-yellow yung leaves niya. So, parang nagmamashi siya guys dito. Kaya, ang ginagawa ko, kapag ako nag-spray sa kanila, ini-sprayhan ko yan kasi para malinisan yung mga leaves nila. Yan, malinisan sa mga alikabok yan. Para mawala yung mga alikabok sa kanya. So, ini-spray ko yan. And then, ginagawa ko guys ay pinupot-pot ko pa rin sila. So, ganun yung ginagawa ko sa kanila para malinis sila. Wala silang alikabok. So, ayan. So, ito naman guys, after kong i-uproot at kinat yan siya guys, ay inano ko muna, in-air dry ko muna. And then, 3 days lang yun guys, after ko siyang may air dry, tinanim ko siya dito sa soil na to. And, may roots na siya. Tiningnan ko siya, may roots na siya. And, nag-aantay na lang ako na magkaroon siya ng baby. So, tingin ko, ayan mayroon siyang pausbong dyan na maliit. Ayan. So, ayan siya. Hindi ko lang, guys, tinanggal yung mga leaves niya dyan. Okay na yan siya. Hayaan na muna natin. Kasi wala pa siyang roots na madami.
So ito, antayin ko lang to guys na magka-roots. Yan, pag may roots na siya guys, pwede na tayo magbigay sa kanya ng water. Pero paunti-unti lang muna. So ito, caranculated to guys na madiba. So ito yung may mga bukol-bukol na madiba. Same lang guys yung pag-aalaga na binibigay ko sa kanila dito sa ating mga normal na madiba. Yan. Normal kasi wala silang bukol. Pero ito guys ay mga curly madiba to guys. So ito, ayan o, tingnan nyo. Ito yung sobrang ganda talaga guys ng pagkaano niya o. Ayan. Diba guys, napakaganda niya. Tapos, ito, ayan o, natutuyo na yung leaves niya. So mamaya guys, after nating mag-water tayo. Ayan siya. Yan, ipapakita ko na din sa inyo kung paano tayo mag-water. Ayan, 'di ba ang ganda guys? So, yan lang guys. Kaya gusto ko silang ma-stress para lumabas yung color nila na pink-pink. And then lumalabas talaga yung pagka-curly ng kanilang leaves. So, kailangan din guys, sanayin natin sila sa init. Kasi guys, kapag hindi natin sila sinanay sa init ay humahaba talaga yung ulo nila, ganyan. So, ito kasi guys, nilagay ko to dun sa shaded area. Ilang, ba sila? Linggo na rin. Ilang linggo ba yun? Nakalimutan ko na kung ilang linggo. Pero natagalan sila dun sa shaded area. Kasi naglagay ako ng 70% shade net. So, dun sa taas nila. Kasi nga, yung ebony ko ay, nagkaroon ng sunburn. Yan. Para hindi ma-sunburn na tuluyan, ay naglagay ako ng shade net. Ayan, sumaba yung mga ganyan nila, oh. Pero, inano ko pa rin sila, ginawa ko, nilipat ko sila ng location, yan, nilagay ko dun sa patungan ulit para makareceive sila ng enough sunlight at hindi sila magtuloy na humaba lang yung, yung rosette nila. So, babalik yan guys sa pagiging ganito, yan, sa pagiging ganyan, babalik yan kapag lumaki na yung mga, na leaves na yan. Tingnan nyo naman guys, bumabalik na diba kasi may curly na siya na lumalabas. Yan, ito yung isa pa natin na, caranculated madiba. Yan. Tingnan nyo guys. So, napaka, tangkad na. O, matangkad na siya. So, before, hindi pa yan ganyan kalaki. So, meron na siyang, sa akin, nilakihan. Ayan, o. Yan na yung nilakihan niya sa akin. Yan. Nakaka-receive sila ng enough sunlight. Kaya naman, maganda yung labas ng dahon nila. Kapag kasi nakaka-receive sila ng enough sunlight, maganda talaga yung labas ng dahon nila kasi nami-maintain yung pagiging curly-curly. Ayan yung kulubot. So ito guys, hindi ko alam kung ayan, meron pa rin guys, ayan kasi nakaka-receive talaga to ng enough sunlight. Ayan meron pa rin siyang mga bukol-bukol. Dito, hindi pa kasi natin makita sa mga bagong pausbong pa lang na leaves kasi baby pa. Makikita natin yan kapag nakalabas na ganyan na siya. Ayan o, diba ang laki na guys? So, yun lang naman guys ang ma-share ko sa inyo. Yan, kapag po tayo ay nagdidilig, wag po natin silang bubuhusan dyan sa gitna. Or much better po magdilig tayo dito lang sa gilid. Yan. Pwede tayong buhusan natin sa gitna pero make sure na tatanggalin po natin yung excess na water na napunta dyan sa rosette niya para hindi po sila ma-sunburn. Yan. At hindi po sila crown rot. Yan kasi yung problema sa ating madiba kasi naistakan po sila ng water dyan kasi yung leaves nila guys, diba o tingnan mo, parang talaga nila yung tubig, hindi makakalabas dyan yung tubig ayan. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya iwa-water. Yan kasi dry naman na din sila. Papakita ko sa inyo kung paano ko sila i-water para may idea kayo guys. So, ayan guys, nag-ready na tayo ng water and kumuha din ako ng nasa balde na tubig para maipakita ko sa inyo yung pag-bottom watering ko sa kanila. So, ang ginagawa ko po kapag po ako nagdidilig ay ganito lang po. So, pasensya na guys, hiningal ako, nagbuhat ako ng balde. Ayan. Ganyan. Yan, hayaan na lang natin siyang tumulo. So, paikot lang. Huwag natin silang bubuhusan sa kanilang rosette para hindi na rin tayo guys mahirapan. Nakakapagod kasi talaga guys magputput. Ayan, ganyan. Yan, wag lang natin guys buhusan yung gitna niya para hindi sila magkaroon ng crown rot kapag napabayaan natin. Kasi hindi naman
di naman lagi nakikita natin na may natirang water sa rosette nila, 'di ba? Kasi minsan nagmamadali na din tayo, ganyan. Kaya maganda yung ganito. Ganyan guys yung pang tawag diyan, pang dilig. O, 'di ba? Ganyan. Tapos ganyan lang. Huwag natin silang babasain. So, pwede nyo naman guys, yan, buhusan dyan sa gitna. Pero, puput-putin po ninyo. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano ginagawa ko kapag ini-sprayhan ko sila ng water para makita nyo. Ayan. So, ito, gagawin natin ay ibo-bottom natin to guys para makita nyo. So, meron ako nitong video, sa short video, kung paano ako mag-bottom watering. So, ganyan lang guys. Diba water yan? Dahan-dahan lang po. Ayan, dadahan-dahanin lang natin. Kasi ina-absorb niyan guys yung water sa ilalim. Na-absorb niya. So, parang gumagaan siya kapag ilalagay natin kapag medyo tumatagal na siya. Hanggang sa makikita mo, ayan diba? So, kapag ganyan gagano na natin yung mapasok siya ng water. Huwag nating bibiglain kasi yung pamis niyan or yung soil mix ay tumataas. Yan. Pag matagal na yan lagi yung ginagawa guys, ay nagaano na yan. Nagiging siksik na yung soil mix niya. Pero kapag hindi nyo ginagawa yan palagi ay ganyan talaga. Tumataas yung toppings and then yung soil mix. Ayan O, diba? Ganyan maganda guys kapag nagdidilig lang. Ganyan ang maganda sa bottom watering kapag nagdidilig kasi safe na safe yung halaman sa basa ng crown nila para hindi sila ma-crown rot or ma-sunburn. Ayan tingnan nyo guys Tapos kapag tinanggal nyo yun, ang bigat niya O, diba? Kaya talagang ang bigat niya. Talagang fast draining yung ating soil mix na Rysal guys. So, tingnan nyo. Ganyan lang guys. Pwede nyo ulitin ulit para ma-soak siya. So, yung naman ito guys, pwede kayong maglagay ng, diba, kapag nagbo-bottom watering ay pwede din kayong maglagay ng, vitamins sa, yung tinutunaw na vitamins sa water, yan. Ako guys, nagtatry ako Ajinomoto, yun, tinutunaw ko na sa isang balding ganyan, isang kutsara nilalagay ko, tapos inaano ko. Pero, bihira ako maglagay nun guys, hindi ako palagi naglalagay. Ayan. 2 times ko pa lang yun guys ginagawa. And, okay na okay siya guys, maganda din yung Ajinomoto sa next time gagawa tayo ng vlog nun para makita nyo kung paano natin ginagawa. Ayan O, diba guys? Ganyan lang kapag nagbo-bottom watering. Yan. Ang gusto ko lang kasi guys kapag binabasa yung kanilang top kasi nagaano sila, nalilinisan, nawawala yung mga dumi-dumi nila, yung mga alikabok. Guys, meron tayong put-put dito at ipapakita ko sa inyo kung paano natin yan ginagawa. So, ganyan. Kunyari yan, diba guys? Binuhusan nyo ng ganyan. Yan, kasi gusto nyo malinisan siya. Binuhusan nyo. So, ang gagawin nyo ay tatanggalin nyo yung water na napunta dyan. Yan. Puput-putin nyo yan guys para hindi siya ma-stuck dyan sa rosette at hindi mag yellowish ito. So, yung sinasabi nyo ma'am na naglalagas yung leaves niya, possible na overwater mo siya. Ayan. Tapos, nastakan mo ng water sa rosette, kaya tapos hindi mo natanggal, na initan, kaya ganun. Kasi nangyari na din po yan sa akin Yan kasi, di ba nag-i-spray ako. So minsan, kahit pinuputputan ko sila, hindi pa rin maiiwasan na meron pa rin naiiwan dyan na water sa kanyang rosette. Kaya, kapag po tayo nagputput, ay talagang make sure natin na talagang natatanggal po yung water niya dyan sa kanyang rosette. Kasi nakasiksik yung ibang water Kaya yun lang guys, mahirap sa diba kapag nagdilig tayo na sinama natin yung crown. Kasi mahirap siyang tanggalan ng water. Yan kasi nakasiksik sa ilalim. So kailangan talaga talaga natin, i-make sure natin na tanggal yung yung
water. So ayan, oh. Okay na yan siya. O, diba? O, tumutulo pa. Yan. So dito, ito guys, hindi ko pa yan didiligan kasi wala pang roots. So ito yung ating carunculated. Yan. Maganda lang guys kapag bottom watering talaga ay safe na safe yung ating madiba. Yan. Pwede din ganito guys. So yan. Ulit-ulitin nyo lang hanggang sa maano sila. Oh. Tingnan nyo. Tumutulo yan dyan. Oh. Diba? Yan. Ito, anuhin na natin kasi dry na talaga. Kailangan na talaga nila ng dilig. So, malaki yung pot nito. Fast draining naman yung ating soil. Siyempre, gagamitin natin yung fast draining na soil para hindi talaga sila mastakan ng water. Ito yung ating sinuko. Ayan. Yan. Okay na yan, guys. Yan. O, diba guys? O, tingnan nyo. Nag-ano yung water dyan. Kasi mabilis bumaba yung water sa, mabilis bumaba yung water dyan sa soil mix nila, oh. Oh, ayan. So, pwede yung cause ng, ano mo ma'am, yung cause ng lagas ng dahon, may possible na mo siya na overwater. Yan. Kapag bagong tanim kasi to guys, dapat mga 7 days, yan, 7 days bago tayo magdilig sa kanya. At tama lang din yung ibibigay natin ng water sa kanya para hindi siya hindi siya ma-overwater kasi kunti pa lang yung roots niyan eh. Yan. Kunti pa lang yung roots niyan kaya kunti lang din yung i-water natin. So, dyan lang, paikot lang, buhusan mo paikot. Para din bumaba yung water niya and yung guys, yung tubo ng roots niya ay pailalim. Huwag yung sa top lang, wag yung sa top lang natin siya babasain para hindi yung roots niya paibabaw, hindi ganoon. Dapat mabasa din yung pailalim ng soil niya, yung mabasa para yung roots niya ay pababa sa soil, yung pababa dito sa ating pot. Ganun po. So, yun lang ma-share ko dito sa care tips ng ating madiba, kung paano ko siya alagaan, paano tayo mag-propagate at paano natin sila diligan. Yun, napakita ko na sa inyo yung na-propagate natin sa leaves. So, naging successful siya. And meron din po talagang hindi naging successful doon. Yun yung mga tinanggal ko na yung leaves niya natutuyo. And then nag-yellowish. Ganun po talaga. Hindi po lahat ng ipopropagate natin ay nagiging successful. Meron talagang hindi nagiging successful kasi hindi natin alam kung healthy ba talaga yung leaves niya. Kahit na minsan kasi guys, maganda yung nakuha natin na leaves. Hindi natin alam kung healthy ba talaga siya. Kasi meron talaga kahit maganda yung kinuha mo na leaves ay may talaga hindi nagiging successful. So depende na din yan sa leaves ng ating madiba. So that's all for today's video, at kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe Marjan's Garden, like and share. Also hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. So thank you guys for watching at nag-iingat po tayo palagi. God bless us all and happy gardening. Bye bye! See you on my next vlog.